Umabot sa 12 milyong mga aso at pusa sa bansa ang walang mga nag-aalaga o ito yung mga tinatawag na stray animals. Base po yan sa datos noong 2019 ng Philippine Animal Welfare Society. Pero sa ilalim ng batas na Animal Welfare Act, responsibilidad natin at ng ilang ahensya na sila ay alagaan. Paano nga ba natin yan gagawin bilang fur parents para matiyak rin na maayos ang lagay ng ating mga alaga? Pag-usapan natin yan kasama ang Animal Rescue Philippines founder na si Luz Viminda Ann Morales. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Luz. Magandang hapon po. Pakipakilala muna sa amin, ano ba itong inyong grupo na Animal Rescue Philippines? Ang Animal Rescue Philippines po ay nabuo noong 1997. Nakakita po ako ng bulag na pusa. Tapos wala naman po pumapansin. Ako na lang po yung kumuha, ako na lang po yung nag-rescue sa kanya. Kasi baka masagasaan po siya. So ngayon, kamusta na itong inyong group? Ano bang layo ng inyong grupo at ilan na yung mga kinukup yung mga stray animals? Bali, ang kinukup po namin ngayon na stray animals, nasa 600 po yung na-rescue po namin. Ang layo po namin ay makapag-rescue po ng mga kawawang aso po sa mga inabandona, mga minaltrato, at saka mga pinabayaan. Para mabigyan po sila ng second chance na magbuhay. Bakit ba yan ang sinusulong nyo? No? Kasi di ba sinasabi nga nila yung wag nang bibili at mag-adopt na lang ng pets. Ano ba yung kahalagahan na mag-adopt na lang tayo? Sa totoo lang po, mahalaga po na siyempre, huwag na lang po tayong bumili at kailangan po mag-adapt na lang po. Kasi ang dami na pong mga stray animals na nagugutom, namamatay, tapos minamaltrato, pinapabayaan. Sana po bigyan po natin sila ng second chance na mabuhay at iparamdam din po natin yung kahalagahan po nila. So ngayon sabi mo aabot na sa 600 itong mga inyong hawak na mga aso, no? Pero aso at pusa. Pero una muna, ano ba yung dapat gawin? Halimbawa, kasi kayo yan ang ginagawa nyo, kinukup-kup nyo, no? Yung mga nakikita dyan sa mga kalsada. Ano ba ang unang dapat gawin? Kasi minsan, hindi naman basta-basta lalapitan, no? Yung aso or yung pusa, baka mamaya may sakit or baka mamaya mga gat, yung mga ganun. Ano bang dapat gawin pag may mga makikitang aso sa kalsada? Bali, siyempre po, pag makakakita po tayo ng aso at pusa sa kalsada, siyempre titignan po muna natin kung aggressive, kung makukuha po muna na yung tiwala nila. Kasi hindi naman po sila basta kagad magpaparescue. Kasi yung iba nga po, inabuso, siyempre mga minaltrato, medyo nawala po yung trust po nila sa mga tao. Kaya medyo kikilalanin po muna. Tapos, siyempre, kung willing naman po talaga tayong bigyan sila ng second chance na mabuhay, kailangan po ipakita din po natin sa mga animals na willing tayong ibigay po sa kanila yung best para po magtiwala po sila sa atin. Yun nga dapat maging maingat no? Hindi ba? Siguro parang obserbahan mo muna yung behavior ng hayop? Opo, kailangan po siyempre obserbahan muna. Tapos, yun nga po, kasi hindi naman po sila kaagad magtitiwala sa atin. Siyempre, kailangan po natin yung palooban po nila. Yung isang gusto ko nga gamitin na example din kasi na-experience din namin yan, no? Yung kapatid ko doon sa labas nung meron kasi silang clinic. Sa labas ng clinic nila, maganda yung ginawa nung isang babae na estudyante, iniwan niya doon yung pusa actually. Tapos nag-iwan pa siya ng note. Pero ang sinabi niya kasi doon sa note, nakikita niya kasi yung pusa pero wala naman daw siyang enough na resources, no, na para alagaan yung pusa, no, na nakikita niya lagi doon sa kanilang eskwelahan. Kaya may ganun pa siyang note. So ano ba yung pwede mong payo doon sa mga katulad niya, no, na hindi niya nga kasi kayang alagaan yung naawa siya doon sa pusa pero hindi niya kasi kayang alagaan? Ang maganda po kapag po ganyan na hindi po kayang alagaan, may mga cat and dog groups naman po sa Facebook, sa social media. Pwede naman po nilang i-post for adoption. Tsaka kung talaga pong ganyan na po, halimbawa na hindi naman po talaga nila kaya talagang alagaan, hindi nila kaya panindigan yung mga pag-aalaga ng pusa. Sana po, wag na lang po nilang kunin. Kasi parang ma-attach po kasi sa kanila yung aso o pusa, tapos bigla nilang aabandonahin, bigla nilang pababayaan. Kaya mas maganda po maging responsable po tayo sa mga
aso at pusa na aalagaan po natin. Halimbawa, bukod sa inyo, pwede bang dalhin sa inyo or saan ba pwede sa mga local government units? Or yung iba kasi, syempre, parang ang alam ko yung mga pound sa mga local government units kasi pag hindi basta kinukuha, pwede nilang i-euthanasia yan? Euthanasia. Oo. Pag sa dog pound po kasi, pag kinuha po nila yung mga aso at pusa, may deadline po kasi yan. Halimbawa, mga 3 to 7 days, pag wala pong kumupok o hindi po na-claim, i-euthanize po nila. Kaya po, pwede naman po nila i-post for adoption, ihingi po nila ng tulong sa mga rescuers, katulad po namin, ganun po. Sige. Ipagpatuloy natin ang ating usapan. Kasama pa rin si Luz Morales ng Animal Rescue Philippines sa pagbabalik ng newsroom ngayon. Dito lang sa CNN Philippines. Balik po tayo sa ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan natin itong pangangalaga sa mga stray animals. Kasama si Luz Viminda Ann Morales ng Animal Rescue Philippines. Luz, kanina binigyan mo na kami ng tips kung paano gagawin doon sa mga stray animals, 'di ba? Yung hindi basta-basta lalapitan. So halimbawa, nakuha mo na yung isang hayop sa kalsada, pusa o aso. Anong dapat mong gawin? Ipapa-check up, ipapaliguan, anong payo mo? Kapag halimbawa po na-rescue na po yung aso o pusa, mahalaga po na dalhin po natin kaagad sa veterinaryo para po mabigyan po ng paunang lunas at mabigyan po ng tamang gamot kung meron pong sakit yung aso o pusa. Maganda po na maipa-check up. Para ma-check din talaga yung condition nung aso or pusa para mabigyan kayo ng tips kung paano alagaan. Yung isa pa siguro yung pag nangangalaga ka na, pag-alaga mo na yan, kasi alam ko bawal din dito sa batas na yung animal cruelty or aabandonahin mo basta-basta. Paano naman ang tamang pangangalaga sa ating mga pets? Ang tamang pong pag-aalaga sa mga pets po natin, maging responsable po tayong mga poor parent. Sana po panindigan po natin yung pag-aalaga po sa kanila. Hindi yung ngayon lang gusto natin kasi cute pa, pero pag malaki na ayaw na po natin. Sana po lifetime commitment po yung gawin po natin sa mga alaga po natin aso pusa. Kasi para rin po natin sila na may buhay na dapat pangalagaan at pahalagahan. Ganda naman ng mensahe mo na lifetime commitment. Diyan sa inyong grupo na Animal Rescue Philippines, alam ko syempre, sabi mo nga 600 na yung inyong na-rescue. Paano yung gustong magbigay sa inyo ng hayop, magdala diyan sa inyo, ilipat sa inyong pangangalaga? Anong dapat nilang gawin? At kahit yung iba naman na gusto ring mag-donate at tumulong sa inyong grupo. Sa mga gusto pong pag-ugnayan po sa amin na halimbawa po yung mga hindi na po nila maalagaan yung mga aso po nila. Pwede po nila kaming i-PM sa Facebook page po namin na Animal Rescue Philippines. Tapos sa mga gusto pong tumulong, mag-donate, tsaka gusto pong mag-volunteer po sa amin, pwede rin po sila makapag-ugnayan po sa amin. Yung mga gustong magsumbong ba halimbawa loose ng animal cruelty, saan sila pwedeng dumulog? Kasi alam ko, syempre kayo sa shelter lang naman din kayo and sa rescue, pero yung authorities na dapat magde-deal dito? Una po, kung halimbawa pong may naganap na animal cruelty, ang kailangan po nilang makipag-ugnayan po sa post. Kasi po sila po yung may mga legal advisor, may mga abogado po sila na pwede po gumawa po ng testimonya para po doon sa mga kakasuhan po. Pero sa mga local government units, pwede rin naman yan. Di ba may mga ganyan din silang departments? Pwede po silang dumirekta po sa police. Kung halimbawa okay, may animal cruelty, pwede po sila magtanong kung paano po yung proseso pag may kakasuhan po o irereklamo po na animal cruelty. Kasi nga alam ko marami ding batas na nagsusuporta dito. Siguro huli na lang, Luz, encourage mo yung ating mga kababayan. Ano ba yung benefits at bakit ba kailangan mag-rescue or mag-adopt na lang tayo ng mga hayop? At wag nang bumili. Ang mapapayo ko lang po sa mga gusto pong mag-alaga, sana po bigyan po natin ng chance yung mga kawawang aso at pusa na nasa lansangan. Kasi sa totoo lang po, kailangan din po nila ng kalinga at pagmamahal. Kaysa po bumili tayo, tapos makikita po natin yung mga kawawang aso at pusa, wala po silang makain, wala silang matirahan. Tapos kung bibili lang po tayo, yung mga nagbebenta po ng mga aso at pusa,
is lalo lang po magpaparami ng mga aso pusa. Tapos yung iba po, pagsawa na, i-abandona na kahit may mga breed pa po yung mga aso pusa. Kaya po, sana po, ang alagaan na lang po natin yung mga kawawang aso pusa para mabigyan po sila ng second chance. Second chance, tsaka yung sinasabi mo, maganda, no, yung lifetime commitment. Again, yung contact numbers nyo para in case gusto nilang mag-adopt or gusto rin nilang tulungan ng inyong grupo. Sa mga gusto pong makapag-ugnayan po sa amin, pwede po kayong mag-PM po sa amin yung Facebook page, Animal Rescue PH. Pwede rin po kayo tumawag sa aming number na 0943-425-6793 or 0995-449-1376. Okay, maraming salamat kay Luz Ann Morales, founder ng Animal Rescue Philippines.